Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay isa po itong prediction kay Myro. Yan, sabi rito ay Myro price prediction as Myro starts trending on social media. What does it do? Kaya yan, si Myro ay nag-umpisa na daw pong mag-trend sa mga social media, or parang nagkaroon ng nagdulot na po ito ng interest ayan sa mga social media. Kaya ano nga ba ang magiging impact nito sa kanyang presyo? At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, sabi po rito ay Myro, the cryptocurrency in question, has witnessed a modest uptick in its valuation. Ayan, medyo nagkaroon daw po ng paglago yung kanyang market valuation or market cap. The price of Myro is currently at 0.24 ayan, or 24 cents. With trading activity over the last 24 hours reaching $78.63 million. The currency has appreciated 1.65% within this period. Ayan, itong nakalipas na 24 oras ay na-reach daw po niya ang 78.63 million na trading volume. Kaya ayan, umangat po siya ng 1.65%. Kaya standing at the number 230 rank in CoinMarketCap's listing, Myro boasts a market capitalization of approximately $226.64 million. Kaya yan po yung kanyang market cap. Ayan, umaabot po siya ng $226.64 million. Siya po ay nasa 230 na rankings ayon po sa listing ni CoinMarketCap. Yan, it circulates 944.20 million coins against its cap supply of 1 billion Myro coins. Ayan. Myro price prediction. In the technical realm, Myro has established its pivot point at 0.2223. Kaya ayan, ito raw po yung kanyang base raw po sa technical analysis ay si Myro ay nagkaroon po siya ng pivot point dito sa presyong 0.2223. Kung sinabi po nating pivot point ay dito po siya madalas na gumagalaw or bumabalik-balik sa presyo na ito. Kaya yan, traders have identified immediate resistance at 0.2597 with subsequent hurdles at 0.2784 and 0.2990. Kaya ayan, yung mga traders ay meron daw po silang na-identify na mga resistances. Ayan, nandito po tatlong resistances na posibleng magbigay ng or sibling humarang sa pag-angat ni Myro. Una ay yung nandito po sa 0.2597. Yung pangalawa ay yung nandito naman po sa 0.2784. At ang pangatlo ay yung nandito sa 0.2990. Almost 0.30 na yan. Conversely, the support framework is presently solidified at 0.1995 with further potential supports at 0.1808 and 0.1616. Kaya yan, pagdating naman po sa mga support, ayan, ito naman po yung tatlo na mga support or mga harang sa ibaba ng market price ni Myro. Ito yung mga nagsisilbing harang para hindi po siya bumagsak. Kaya yan, yung unang-una ay nasa presyong 0.1995. Yung sunod ay yung 0.1808 at ang pangatlo ay ang 0.1616. The Relative Strength Index or RSI stands at 58, indicating neither an overbought nor an oversold state, which provides room for potential price action in either direction. Kaya yan, ito po yung Relative Strength Index na isa po itong indicator na nagpapakita po ng signal kung ang market ay overbought or oversold. Ayan. Pero
Dahil ito ay nasa 58, ito po ay nagbibigay ng signal na balance po or nasa kalagitnaan. Kaya pwedeng overbought at saka pwedeng oversold na rin siya. The 50-day exponential moving average is noted at 0.2284, closely aligning with the pivot point, which may act as a dynamic support in the short term. Kaya pagdating naman daw po dito sa 50-day exponential moving average, ay mukhang ito ay naka-align po sa pivot point at nagsisilbing isang support. Yan, so short term support. Ito po ay nasa presyong 0.2284. Myro's trading pattern has been noteworthy, currently positioned above the 23.6% Fibonacci retracement level near the 0.2225 mark. This level is crucial as it aligns with the pivot point, adding credence to its role as a key support in the chartist eye. Kaya yan, ganun din po yung Fibonacci indicator na nasa 23.6%. Malapit na rin po yan sa presyong 0.2225. Kaya yan, naka-align po ang mga yan. Naka-align po ito sa pivot point. Kaya nagbibigay na rin ito ng credence sa kanyang role bilang key support sa mata ng mga technical analyst. Kaya yan, ito po yung chart natin. Nakikita na po natin dito. At ayan, po yung Fibonacci indicator at nandito sa ibaba ay yung kanyang RSI. Ayan, ito yung mga nagsisilbing mga support line. Ayan. Tsaka ayan, mga resistance line nandito sa ibaba. Nandito sa itaas. In conclusion, the overall trend for Myro is bullish provided it sustains above the 0.2225 benchmark. The short-term forecast suggests an optimistic trajectory with the potential to test further resistance levels if the current support remains robust. Kaya ayan po, sa kabuuan daw si Myro ay nananatiling bullish yung kanyang trend or umaakyat pa rin po siya. At sabi dito ay magpapatuloy po yung kanyang bullish trend or pag-angat sa presyo or pag-angat sa kanyang presyo basta yung kanyang ayan, basta mananatili yung presyo na 0.2225, basta hindi po siya babagsak dito sa presyong 2225. Ayan, ito po yun. Ayan, yung nasa 0.236. Ayan, basta hindi po siya babagsak dito, kasi yung pag bumagsak po siya dito ay ayan, malamang ay baka babagsak pa ito sa mas mababang presyo, kasi ito po yung crucial support level niya. Pero kaya kung pag hindi po siya babagsak dito ay yan, tutuloy-tuloy lamang po siya, magpapatuloy lamang po siya sa kanyang pag-angat or uptrend. Ayan, ayon po dito sa forecast ng analyst. Ayan, analyst po dito. Ayan, kung sakaling matibay talaga yung support line daw dito, ayan, aakyat po siya, tapos test niya yung mga resistance line hanggang sa mabasag niya ang mga ito, hanggang sa ayan, tuloy-tuloy yung kanyang pag-akyat, kasi yun po rito ay bullish daw siya. Ayan, Myro is bullish. Overall, the trend is bullish for Myro. Kaya ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.